Hello, hello, hello everyone! Maligayang Pasko! Merry Christmas! Blessed Christmas! Excited na excited ako kasi ito na ang pinakahihintay natin. Tapos na ang mga simbang gabi ninyo pero patuloy na ang pagsilang ng Pasko ng Panginoon sa ating mga puso. So hello, hello, hello uli! Sabay-sabay tayong uminom ng ating mainit na tsaa kasama ni Father Don Di Maano at ni Miss Sol Parale. Ang sarap. Pwede nyo na sila ngayon batiin. Ay, Merry Christmas! Sa inyo. Merry Christmas. Napaka-behave natin kasi, no? Kahit Advent, hindi pa tayo nagbabatian ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyo. Ngayon, ito na talaga. Paskong-Pasko na tayo. At mapapansin nyo, lolos and lolas, tignan nyo naman, andyan na si Baby Jesus. Hindi na empty yung ating sabsaban. So, maganda ng pag-usapan natin ngayon ang mga masasaya natin, ang mga karanasan tuwing araw ng Pasko. So, taga Batangas kami, Sol. Ano po, bali nanay ko po yung taga Batangas. So, ano ba, meron bang special, unique na Christmas traditions ang mga Batanggenyo? Dun sa town po ni nanay, ano po, yung may puto bumbong, tsaka bibingka every simbang gabi. Tapos yun, yung, I think, ano naman, pareho naman po dun sa ibang lugar na nagkakaroon ng mga reunions kapag ganitong December na Christmas vacation. Okay. So, si Father Don, hindi Batangas ang tatanungin ko sa'yo, Pangasinan, sa Barangay Bacnor. Meron bang special Christmas tradition sa lugar ninyo? Parang pareho lang din po. Parang ganun din. Marami yung mga reunions, marami. Kaya lang ang maganda pong nadagdag dito is yung nagkaparokya, syempre doon sa lugar, syempre nagkaroon na ng Misa de Gallo, may simbang gabi pa, para may team pang madaling araw, may team pang gabi. Ay, oo. So yun po yung nadagdag, parang nasa tingin ko magandang bagay. Yung tradition dati na basta Pasko lang, kasi malayo naman kung pupunta pa sila ng bayan. Pero yung ngayon, dahil nga po may parokya, yung misa, yun po yung nagtitipon sa komunidad. Ayun. So, Eucharistic bonding na talaga. So, walang lugar na hindi nagdiriwang ng Kapaskuhan at laging kasama dyan yung ating hapagkainan. Pero walang kwenta ang hapagkainan kung hindi mga mahal sa buhay ang ating mga kasama. So, kumusta ba? Kayo ba'y lumaki sa mga lolo at lola ninyo? Uso sa inyo, nung maliliit kayo na pagpasko, pupuntahan talaga ang matatanda at magmamano. Naranasan nyo ba yan? Opo, bali nung bata pa po ako yun, pupunta po kami ng Batangas para dalawin po sila, lolo at lola. Opo, ganun po. Yung mga, si Father? Ganun din po. Ang tanda ko nga, dumadalaw kami doon sa lolo namin at lola after nang magsimba sa barangay na dapat bago yung damit, bago yung talagang they make sure na meron kaming bagong damit. Tapos yung hindi ko makakalimutan nun, laging yung lolo at lola, hanggang sa namatay na yung lola, yung lolo, lahat ng apo, luluhod kami lahat, kasi pagdadasal niya kami. Parang ang ganda po ng ganon. So, hindi lang pala mano talaga, Opo. kung hindi, i-bless niya talaga Opo, ang lahat ng maganda apo. Ang ganda naman. So, pagkain, meron bang specific na sa pamilya nyo may tradisyon, hindi pwedeng mawala yan pagka Christmas meal? Wala naman masyado. Pero siguro yung paborito lang po ni nanay yung queso de bola. Kasi di ba ngayon hindi na po masyadong uso. Pero siya po, gusto po niya na may queso de bola. Minsan gumagawa rin po siya. Siya po mismo gumagawa siya ng hamon. Talaga. Pero ano naman po, yung mga hinahanda din is hindi talaga specific lang din for Christmas. Except dun po sa queso de bola at saka dun sa hamon. Si Father Don, baka may mga Christmas recipes sa pamilya ninyo. Parang wala naman po, kaya lang naghahanda talaga bawat bahay doon sa amin sa Batangas din po. Kasi parang yun yung time na kami ding magpipinsan, doon kami pupunta sa bahay ng bawat isa, naggabi na din kami darating. Kaya lahat kakainan din namin. So parang ganun po yung nangyayari. Parang fiesta talaga. Fiesta talaga. Punta sa amin, punta sa kanila, punta doon sa ganyan-ganyan.
parang yun, very festive po. So, masaya, no? Yun ang alaala lagi ng Pasko. Meron ba mga specific Christmas gifts na hindi nyo makakalimutan Ako, na natanggap ninyo nung maliit kayo? Wala akong Na matanda. parang tanda mo, ito talaga natanggap ko ito Hindi nung po Pasko. afford ng pamilya namin hindi magregalo. kami masyadong ganun ka-extravagant Oo, magregalo. pero twinkle nga yung mga mata nyo, parang ang hirap mag-isip. Hirap magsinungaling, wala akong maisip. Pero tanda ko po ng bata kami po ng kuya ko, palaging pinagsasabit kami ng nanay ko ng medyas. Ah. Tapos, pagising namin may 20 pesos, may candy. May sulat pa si Santa Claus. Mga babait kayo palagi. Totoo po yun, walang mintis. Walang mintis. So, yung malulutong na 50 pesos. Mga bago, fresh na fresh. Opo. Kasi siguro, nagpapasalamat din ako dahil nasa probinsya naman kami, hindi naman kami sa Maynila. Talagang yung Pasko ay yung kailangan makapagsimba, makapagmano dun sa mga tiyo-tiya, pupuntahan mo. Parang talagang family event siya. Hindi po siya yung parang wala yung consciousness na pupunta sa mall. Wala po talagang ganun time na So, yun. family. Time for the family Time ang for Pasko. the family. So, na hindi naging parang commercial po yung So, Father, tuwan-tuwa ka nung kinukwento mo yung may medya, si Santa Claus, di ba? Si Santa Hanggang kailan yun nangyari sa buhay mo? Naalala mo ba? Na kailan tumigil kailan ko na ba yan? na-discover na siya Tinigilan na lang pala. Kasi, Ayun. parang sulat ng nanay ko to. Oo. At tinigilan na rin niya. Oo nga, kailan ba yun? Hindi ko na po maalala, pero siguro nung mga nag-grade 2 na ako, parang doon ko na na-realize na yun. Kasi nararamdaman mo na, no? Opo. At alam mo nang i-analyze Opo, talaga. tsaka parang hindi ako tutulog, parang nanay ko to. So, parang nakikita lang din natin na nung panahon natin, pero mas matanda yung lolos and lolas natin hindi talaga commercial noon ang Pasko. It's really time to bond together, di ba? Hindi yung punta ng punta kung saan-saan, di ba? Kundi kung nasa ng pamilya, doon magsasama-sama. Tapos kahit anong pagkain yon, basta Yes, pa. nandyan kayo, Opo. okay yun, kahit ano yung ilalatan. Ngayon kasi, di ba, delivery, di ba? Tsaka yung Ang sa mall. reunions ngayon talaga medyo magastos. Kasi di ba, mga color-coded na ngayon Yeah, talaga. cater. Catered, totoo yan. Maganda naman kasi they can afford it, di ba? Pero kino-compare lang natin yung panahon ng lolos and lolas natin noon na mas precious yung bonding, yung pagsasama talaga, at yung pagsisimba, hindi talaga nawawala. At lalo na ngayon, yun ang pinakamagandang contribution sa buhay mo, Father, na dun sa Barrio Bacnar o Barangay Bacnar, naging sentro ngayon talaga ang simbahan. So, hindi lang basta Filipino Christmas tradition na matatawag. So, fast forward tayo, nung earning na kayo, nung professionals na kayo, nagbago ba ang takbo ng Pasko ninyo? Kasi earning na kayo you have your own money. Meron ba kayong inintroduce na bagong pakulo sa pamilya ninyo nung kayo na ang mga bida-bida? Kasi earning na Kasi, yun, nakakapagbigay na ako ng mas expensive na gift kay nanay. Tapos ako na, syempre, di ba, mas matanda na po ako. Hindi na ako nakaka-receive ng gifts from dun sa mga tito-tita, di ba, no? Dapat ako na yung nagbibigay ng gift sa kanila. Tapos yun, yung nagkakaroon na lang din po kami ng, kapag ka nandyan po yung mga pamangkin ko po, na meron kaming pa-games, na tapos pagka sila yung nanalo, although konti lang naman sila. So yun po yung, parang in a way, tinutuloy pa rin namin na magkikita-kita kami yung family, no? Although, siguro ang siguro nakakasad din po na nag-change sa amin na dati parang mas broad yung family event, no? Na mas marami kami. Pero siguro dahil nga po, hiwa-hiwalay na yung mga tao, di ba? May iba nag-abroad, may iba talaga dito na sila nakatira sa Manila, so hindi na sila masyadong sa Batangas, dun sa hometown. So hindi na talaga namin masyado nami-meet na every year, no? Pero yun, ganun po siya na minsan mas nagiging yung immediate family na lang.
lumiit na. Opo. Na dati ang dami nila eh, Opo, di ba? opo. Pero wala, nag-iba-iba na ng lokasyon, yung iba nag-migrate na rin Opo. siguro. Tapos yung, di ba yung nakwento ni Father Dong, di ba yung may malulutong na. Bills. Kasi natatandaan ko po yun nung bata pa ako. Yung pupunta kami sa bahay ng mga bawat tita, di ba? Tapos bibigyan nila kami, nakapila Pasko. kami. Oh. Pero ngayon, parang nawala na siya sa amin. Father Don, yung ganun pong tradition. Pero I think masaya din siya, no? Kasi mas nakikilala din nila. Pero nagkakaroon na lang po ng ganun pagka may reunion na lang talaga po ng buong angkan. Ganun. Nung kompleto na. Opo. Oo. Si Father, Dahil nakapagtrabaho po ako sa Maynila, nakakabili po ako ng regalo na para dun sa mga inaanak, tsaka nagiging mas ako na din yung bibili ng pagkain, ganun po. Na siyang unang na-miss ko din nung pumasok ako ng seminaryo. Wala na akong maibigay, kundi kalendaryo. Nung tama. parish. Kasi wala ka ng earnings Wala eh. na. Pero, ano po, parang nag-iba ngayon din talaga kasi yung mga nanay natin ngayon, mga lolo at lola na ngayon. Tapos, yun nga, nasa abroad na yung iba. Alam niyo po, may singit ko lang. Nagiging tradition po ngayon yung reunion sa patay nangyayari. Ayun. Ay, sad. Naku, talaga ako. Sad. Hindi ba Sad. totoo yan kahit saan? Totoo. Kaya Sad, sinasabi sad. ko, mag-ano tayo, ibalik natin yung dati. Gayong pari na ako, suggestion ko na bawat taon, may isang family na siya yung mag-host o dalawang families kung magkapitbahay kayo, doon tayo mag-reunion. Hindi na yung nakikita-kita tayo pag namatay yung Patay. tiya, tiyo. Ay, napakapangit. Totoo. Tapos idinagdag ko, naka-video pa pag namatay. I-review ba natin yan? Correct. Yung magsaya tayo hanggang we have each other. Yes. Tama. So, mahalaga yun. So, nakakatuwa, no? Nagbabago din pala kasi may reversal of roles na. Kasi nung kayo na yung kumikita, kayo na yung leader, kayo na yung host, kayo na nagpapapremyo, di ba? Ito yung gusto kong itanong. Para ngayon sa mga tumanda na, yung lolos and lolas na nga natin, paano natin lalagyan sila ng boundary na wag nyo nang ipilit? Hanggang dyan na lang yung financial capacity. Kasi nagiging cause of sadness po nila yan eh. Hindi na sila Oo, makapagbigay. di ba? Itong panahon na to nalulungkot na yan kasi napanood na nila nung nakarang linggo, Pasko, nag-abutan, di ba? Tapos sila yung dating may role sila na nag-aabot, bigla ngayon nakat na yon. Paano natin sila magagabayan na hindi nyo dapat ikalungkot kasi at a certain time, hindi na yun ang kailangan, hindi na yun na ina-expect sa inyo. So, turuan natin sila na ang yaman-yaman na nung binibigyan mo. Di ba may ganun eh. Minsan as a joke na lang natin ginagawa na, huwag mo na nga intindihin yan. Mas mayaman pa yan sa'yo. Pero sila, dahil in the goodness of their heart, gusto pa rin nila yung may naaabot. Ano bang guidance ang pwede natin maibigay sa kanila? Kasi I'm sure nakikita nyo yan sa mga nanay ninyo, mga mamis Nalulungkot, nyo. Hindi na sila makapagbigay kagaya Parang hindi naman nalulungkot yung nanay ko. Sabi niya, yay! I don't have to give them money now. Pero ano po, hindi ko naramdaman na nalungkot siya, honestly. Pero ano po rin, wala rin akong na-encounter na ganun po. No? Pero ang nakikita ko po na ginagawa ng pinsan ko din po, na ang ginagawa po niya, binibigyan po niya ng pera yung mother niya. Tapos yung mother pa rin po niya yung mag-aabot. Wow, Opo. nice gesture. Opo. So yun po yung so siya hindi pa rin mawawala sa kanya na siya pa rin yung nag-aabot, di ba po? Nice. No? Although maganda naman po yung nakikita kong side ng question na or ng perspective na okay lang kahit wag ka na magbigay kasi hindi dapat may din nga po na may hangganan or hindi naman na niya need yun eh, iba na yung need nung tao, so iba na siguro din yung ibibigay doon sa na yun sa mga kamag-anak. Tsaka baka kaya pumupunta sila, hindi na para mamasko ngayon. Yes, exactly. Tama. Hindi para makita na Yes, lang. oo, na Tama. magkaroon ng time together. May nabasa po ako na yung buhay ng tao, may iba't ibang uri ng discipleship. Si Ronald Rolheiser, hindi po original ko. Sabi niya, pag tayo bata pa, dinidiscover natin, ano kaya gusto kong paglaki ko, ano kaya yung pwede kong maging
saan ako mag-aaral, ganyan. Tawag na doon, essential discipleship. Then, pag nagkatrabaho na tayo, nung panahon natin nung nagkatrabaho tayo, generative discipleship, ito na yung, ano kaya pwedeng contribution ko sa mundo? Nagmamature. Nagmamature ka na. Nagmamature Ano yung na. pwede kong contribution ko sa mundo? Pwede ako accountant, pwede akong pare, pwede akong host, pwede akong lay leader. So parang ano yung, how can I give my life away? Pero yung end, para sa mga seniors natin, yun daw latter part, ang tawag, ay radical discipleship. Ang tanong mo na daw is not, how can I give my life away? Pero, how can I give my death away? Wow! Such that even your death can become a gift for others. So, ang pinoform, ang ibig sabihin niya, yung latter part, ang ginagawa mo, legacy of faith, legacy of giving values, legacy na namatay ako, but they are at peace, they are not at war, they have forgiven each other. Sa latter part, how can I give my death away such that my death can also become a blessing? Hindi ko pa sinasabing mamamatay pa kayo. Mamamatay na kayo, hindi. Ang sinasabi ko, pinaghahandaan din natin yun. Hindi pwedeng 70 years old ka na, iniisip mo, paano function ko sa mundong ito, purpose ko. Hindi. Ngayon ay, nahawakan ko na ang lahat. Ngayon, paano ko ibibigay, maging yung natitira bilang pamana ko. Parang ganda. Nice, Father Don. Thank you. Mabigat, Mabigat, no? pero Radical, isang talagang ano ba radical. natin, babalik pa ako dito para sa isa pang pagpapalalim natin. Promise yan, Father. Ay, naku, promise. Magbabalik kasi Oo. napakalalim talaga niyan. Paano yung mga paghahanda na dapat gawin? Di ba? Hindi nga natin napag-usapan yung mga pamana eh. Kaya Di ba? nga. Kung paano mo ipapamana, paano mo ito-turn over. Pero nabanggit kanina nung mga nakaraang Mondays ni Father tungkol sa stewardship, yung namamana ng anak o ng lahi, yung financial management. So kung bulagsak, may pinagmamanahan pala. Opo. Na ipapasa pala yon kasi it's a mindset, no? Yes A way po. of living. True. So ngayon, kung ang pinaghahandaan is radical discipleship, baka all of a sudden, all these things are just fleeting. Correct. Biglang babalik tayo sa kung ano yung pinaka-essential sa lahat, no? So, ang ibig ko sabihin doon, wag lang tayong matigil doon, ma-stuck doon sa anong pera ang pwede ko ibigay. Okay. Kundi parang, paanong itong buhay ko ay magiging patotoo hanggang sa dulo. Meaning, yun nga, pumupunta naman ako, hindi para humingi ng pera sa inyo, kundi to gain wisdom from you, to hear stories from you, to be inspired, yung mga ano. Siguro yun po yung dapat focus ninyo ng mga nakakatanda na mas ma-appreciate namin. So, kayo ba, nakakauwi pa ba kayo para makapiling nyo ang inyong mga nagkakaedad na Opo. magulang? Opo. Si Miss Sol. Yes, Miss Gaines. Actually, talagang natitreasure ko yung every time na nakakauwi po ako na yung pagka may mga stories ako sa kanya, tapos bibigyan niya ako ng mga advices. Yun talaga yung mas na-appreciate ko. Kasi kahit na hindi naman naging executive si nanay or naging mataas yung position niya, whatever, iba rin talaga yung wisdom eh. Oh, Di ba, tama. ng Mila? Tapos outside of yung sphere mo, yung tama. area mo, talagang iba yung mabibigay And it niya. comes with age. Opo, Di ba? Yung parang I pag see. nandun na sila sa panahon na yon, Yes po. doon mo na ma-extract talaga itong mga kakaibang sermon o paalaala nila sa atin. Di ba? Akala lang natin noong una sermon yung mga yan eh, pero mga aral talaga Yes. nila. Lolos and Lolas, Father Don, alam mo si Nanay Esther ay nakasama namin, no? At ako'y natutuwa sa chemistry nilang mag-ina, no? Ako ay tuwan-tuwa kasi pangarap ko rin sana yan na pag nag-pilgrimage, makasama mo yung mga mahal mo sa buhay. At nagawa yun ni Miss Sol, di ba? So nagsama sila, nag-pilgrimage talaga doon sa mga different Marian sites. At makikita mo talaga na yung nagfo-flow yung pagmamahal. Nakikita mo yung buong kwento, Father, na dati yung matanda, nag-aalaga dun sa bata. Pero ngayon, na yung anak na ang nag-aalaga sa kanyang nanay. Shout out ka naman kay Mami Shout out kay Esther. nanay. Yay! Hello. O si Father naman, kamusta naman? Yung presence mo ba,
nararamdaman pa ng Ako, iyong mother. LDR ho kami ng nanay ko long distance. Pero, ginagawa ko po doon, kinocompensate ko, araw-araw tumatawag po ako sa kanila. Ang nanay ko, 78. Hindi na ako babati kasi wala naman yung Facebook account. Oo, hindi niya mapapanood. Hindi niya mapapanood. Pero, pag ganyang age, paulit-ulit yung matatanda. Napapansin niyo ba? Paulit-ulit, katatanong lang, paulit-ulit ang kwento. Alam niyo po, kayong mga bata na nakakapanood nito, hayaan niyo lang. Huwag ko kontrahen. Huwag niyo kukontrahin. Hayaan niyo paulit-ulit lang sila. Dati parang natitempt ako, Nay, nabanggit niyo na yan. Eh, hindi, hayaan mo lang kasi yun yung naalala niya eh. Parang gusto kong nagkukwento siya kasi ibig sabihin yung inuulit-ulit niya, yun yung mahalaga sa kanya. Tama, Ano tama. po? So, dahil nasa Pangasinan po ako, lahat ng events ng buhay namin, ginagawa ko in advance. Birthday ng nanay ko, September 5, August, so uwi ako. Ahead. Kasi weekend. Yung mga ganyan. August pala, nagbo-blow na kami ng cake. Dahil pari ako. Hindi ba nadi-disorient Hindi yung ako- mother mo? Hindi ako pwede. Kasi kailangan advance lagi yung mga activities ninyo, no? Pagpapasko, parish priest po ako, hindi po ako pwedeng umuwi. Totoo. So, gagawin ko yon after Christmas. New Year, hindi din. So, yung mga ganyan po, kung minsan before Christmas, bago magsimbang gabi, uuwi ako, bibili na ako ng hamon. Hintay ito na yung Pasko natin. Para lang masabi mo may hindi nawala. Ano po? Naitawid mo pa rin. Naitawid mo pa rin. Kasi parang, ibig sabihin, parang gagawan mo talaga ng paraan ngayon. Kaya kayong mga nasa abroad, umuwi kayo pag malakas na yung magulang nyo. Habang malakas yung magulang nyo, habang kilala kayo, may nakapagsabi sa akin, umuwi ka hanggang may uuwian ka. Yeah. Kasi darating ang panahon, gawan mo ng panahon yung pag-uwi hanggang may uuwian ka. Kasi darating ang panahon, may oras ka pero wala ka ng uuwian. Grabe naman. Di Grabe ba, di ba naman. totoo naman po yun? Totoo. So ako, pagkatapos ho nito, gusto ko nga umuwi din eh. Oo Kaso naman, may Father, misa kasi- pa nga ako mamaya, di ba? Kasi magbabagong taon, di ba? ayun. So, kailangan mo talagang makauwi dahil bagong taon na. Oo, o, kaya, di ba? naku, feeling ko last 2 minutes na to eh. Any parting words ba? Wala sa inyo. Ay, hindi ko namin kayo minamadali. Ang sarap-sarap ng kwentuhan natin. Pero Father, mabigat naman yung mga pinagsasasabi mo. Kanina, radical discipleship, yung even your death, di ba? May pamamana. Can be your gift. O, tapos ngayon na naman, sinasabi mo, habang may uuwian ka, umuwi ka. Kasi baka pag may panahon ka na, wala ka nang uuwian. Yun yung mga pahabol talaga eh, no? Tayo, mahaba pa buhay natin. Pero yung mga nauna sa atin, maikli na lang yung buhay eh. So we have to make time. We have to make room. Yun ang point sa atin ni Father. So dahil year-ender na, at nagmamadali na nga si Father, matapos ang taon na to, ang year-ender natin, baka may gusto lang kayong ipagpasalamat na maiproclaim natin sa mundo na ano yung gusto niyo ipagpasalamat sa Diyos nitong nakalipas na taon. Sorry ka. Bali yun, nagpapasalamat po ako sa family, kay Lord, no? Una-una sa lahat, yung sa family, lalong-lalo na din sa mga naging parents ko, na hindi naman sila perfect, no? Pero talagang kung sino yung kailangan ko di ba, no? Yung kung ano din yung kailangan ko na provide nila. Yun ang ibibigay ng Diyos. Tapos yun po yung yung right now, hindi na po talaga yung financial na ang pinaprovide niya, yung wisdom na nga po na, tsaka yung guidance po talaga na kailangan din namin. Tapos yung din po, syempre sa lahat din ng mga tao na binigay ni Lord para magabayan din kami. Na, di ba yung ang belief is lahat yan nangyayari because God allows it na mangyari. Tapos it's for the best for all of us, no? Kahit hindi man natin Oo, naunawaan. naunawaan, correct. Nalubusan. Yun, tas di ba minsan struggle pa, tas ang difficult pa, tapos na yun. Tas ngayon po, specifically this year, na naranasan ko, Father, doon yung may mga difficulties ako na
hindi ko ma-overcome. Tapos parang ang naging realization ko is binibigay to pinarealize ni Lord na binibigay ito ni Lord para hindi ako mas maging judgmental sa ibang tao. Kasi nararanasan ko yung struggle eh. So, ibig sabihin, sila, ganyan din. So, Parang nagiging compassionate. Oo, yun, correct, na mas nagiging compassionate, mas nagiging understanding ako sa iba. So, yun po yung pinagpapasalamat ko this year kay Lord. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So si Father naman, mukhang ang dami mo ipagpapasalamat, Father. Siguro gusto kong sumahin sa araw-araw, salamat sa Diyos kasi ginawa niya akong pare. Kasi kasama na doon lahat. Pare, leader ng community, pero ako din dapat yung unang tagapaglingkod. Salamat sa gift ng parokya, sa gift ng bukasyon. Kasi lahat ng ito, nang nandito pa sa ulo ko o yung lumabas sa bibig ko, lahat ng ito karanasan ko bilang pari. So, para hindi na mahaba, yun po. Pero yung ikalawa, kasi year-ender natin ito, di ba? Yes po. Kaya ang daming nanonood, parang 17,000 yung views natin. Maraming pong salamat. Diyos ko, sasabay yata yung Facebook. Oo. Meron ho akong isang paboritong kanta, sabi doon. One Hello, di ba? Sabi doon sa kanta. Hindi ko po kakantahin. If you're not afraid of what love brings, then endings are beginnings of beautiful things. Siguro ang pinagpapasalamat ko sa buhay ko ngayong taon, may mga nagtapos. Kasi kung hindi matatapos, kailan matatapos ang programang ito? Segue, no? Ang ganda ng segue. Kung hindi matatapos yung parokya, kailan may natatapos? Kasi may sinisimulan muli yung Diyos. So, let's just not view itong latter part of the year as endings, but as beginnings of beautiful things. Wow. Parang gusto ko pong makita ng ganun. Kasi kapag nakita natin, ay tapos, hindi eh. May mga hindi pa nga tinapos ng Diyos, pinagpapatuloy kasi may sisimulan ulit siya. So, salamat sa Diyos sa mga sinimulan niya. Salamat sa Diyos sa mga tinapos din niya para may mga bagong pagsisimula muli. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks! So mukhang sa puntong ito ay kailangan ko rin magpasalamat. Gusto kong dugtungan, sinabi ni Father, endings are beginnings of beautiful things. So, mag-emote ako. Endings are beginnings of beautiful things. Walang pagtatapos dahil lagi ang lahat ay nagsisimula. Sa pagtatapos ng isang bagay, lagi ka naghihintay what is next. At sa buhay natin dito sa TV Maria, yun ang gusto kong ipagpasalamat. Endings are beautiful things. Nung nagsimula po ang programa na 20%, ang akala natin ay pagtatapos. Kasi lockdown. Wala nang pag-asa ang mga matatanda natin. Kahit yung gusto maglingkod sa parokya, itinataboy kasi hindi sila pwede eh. Endings are beginnings of beautiful things. TV Maria, salamat dahil kayo ang naging daan kung paano nagkaroon ng paninimula ang bawat lolo, ang bawat lola, ang bawat isang senior citizen na magkaroon ng panibagong pag-asa na sila ay bahagi pa ng mas malaking komunidad. Hindi lamang Kapaskuhan ang panimula, ang bawat 20% ay isang panimula dahil sa TV Maria. Dahil sa inyo, nararating ang puso ng bawat isa. Iba't iba ang kalagayan ng ating matatanda. Marami sa kanila ay minamahal naman at inaalagaan. Pero meron ding ilan sa kanila na nanatiling nag-iisa sa buhay. Hindi dahil ayaw silang alagaan, kung hindi, sadyang nauna na ang mga taong inalagaan nila, nauna na ang mga minahal nila, at ngayon ay kailangan ng harapin ang buhay ng nag-iisa. Pero salamat sa TV Maria dahil binigyan nyo at dinugtungan ang buhay ng bawat isa. Father Don and Miss Sol, ito yung mga ilan sa ipinagpapasalamat at ngayon maraming salamat sa inyo dahil kayo rin ang naging extension ng TV Maria para marating ang puso ng lolo at lola natin, ang tito at tita natin na ang bawat Pasko ay bagong panimula ng buhay. Hindi magtatapos pagkat si Jesus hindi naman nanatiling sanggol. Siya ay lumaki, nakipamuhay sa ating lahat at umabot nga sa sukdulan na ibigay niya ang kanyang buhay.
naghahanap tayo ng radical discipleship, ayun, nasa sabsaban, inuna na. Father, yan ang tinuro mo sa amin nung nakaraang mga Lunes, magsimula pabaliktad. At ito yung baliktad. Nagsimulang sanggol, pero ang taluktok ay ang buhay na walang hanggan dahil si Jesus ay muling nabuhay. Ito po ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Maraming naghihintay sa atin sa darating na bukas, bagong taon, pero laging lumingon ng may pasasalamat kasi ito ang mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So hihilingin natin sa puntong ito ang panalangin ni Father Don para sa ating lahat. Ngayon na magtatapos na ang taon at ano kaya ang naghihintay sa atin, aabangan natin yan. Father. Magdasal tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga makapangyarihan, kayo po ang nagkakaloob ng buhay ng bawat araw, bawat gabi, bawat panahon. Maraming salamat sapagkat hindi nyo kami pinapabayaan. Nawa po ang mga nakakatanda at ang kanilang pamilya, palagi nyo pong gabayan at samahan upang sa bawat araw ng kanilang buhay, maramdaman po nila ang inyong presensya. Nawa sa bawat pagkatakot at pangamba, kayo po ang kanilang maging kapayapaan. Nawa, ilayo nyo po sila sa lahat ng pagkakasakit upang kapag sila ay malusog, higit silang makapaglingkod sa kanilang pamilya, sa kanilang pamayanan, sa aming bansa. Amang makapangyarihan, maraming kaguluhan, anomalya ang nangyayari sa aming pinakamamahal na bansang Pilipinas. Maliit man o bata, lahat ay apektado po nito. Nawa sa pagtatapos ng taon, maghintay din po sa amin ang isang bagong panimula, isang panimula na palagi kang kasama. Panalangin po namin na sa aming komunidad palaging mayroong Diyos. Sa aming pamahalaan, palaging mayroong Diyos upang may takot gumawa ng masama. Nawa sa aming mga personal na buhay, palaging kabilang ka na aming Diyos upang hindi kami lumayo sa kasalanan. Marami pong salamat sa mga taong nagdaan. Kami ay umaasa sa marami pang taon na kasama mo, kayong nagbibigay ng biyaya sa aming buhay. Ang lahat pong ito'y aming dalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you and your families, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, Merry Christmas, everyone, and we'll see you again next year. Bye! Bye!